day mga katiktik. Meron tayo ditong Oppo A3X CPH2641. So naka-Google account to mga katiktik. Idadial muna natin yung 899 hashtag sign number para makita nyo din yung model. Software version ito yung CPH2641 at ito ay Android 14, pero nag-iiba na po kasi yung security patch level nito. Ayan o, may padlock dito na sa upper left side mga katiktik. Yun, ang una nating gawin, ito yung padlock. Ibig sabihin naka-Google account lock ang cellphone. So ibabypass natin, naka-connect na tayo sa ating Wi-Fi. So ang gagawin natin, kailangan natin ng SIM card na may PIN code. Ayan ha, SIM card na may PIN code. So sa mga nagtanong kung paano lalagyan ng PIN code ang SIM card, is meron tayong ilalagay na link sa description para malagyan nyo ng PIN code, at yun ang gagamitin nyo para ma-bypass nyo yung iyong A3X. So ilagay mo lang dyan, may PIN code po yan, kusa po yung maglalabas ang PIN code hihingin, pero hindi mo i-enter yan. I-eject mo lang yan, eject ang SIM card, sabay pindot sa power switch, sabay yan. Tapos tuluyan mo nang, pwede mo nang tuluyang hugutin mga katiktik ang SIM card. Ayan, papasok ka dito. Yung Bluetooth, yan, tap mo yung Bluetooth, at kailangan mo pala dito ng Bluetooth na earphone. Yan, kailangan mo ng Bluetooth na earphone, any kind of Bluetooth earphone mga katiktik yan. So ang pangalan nitong aking Bluetooth na earphone is TSW4. TSW4 yan. TWS na baliktad pala. TWS4. Meron kasing kasama ko dito, TWS din yung ano niya. So dito tayo medyo, ito lang yung part na medyo mahihirapan tayo pag nakunik. Ayan, lumabas na yung TWS4. Yan po yung pangalan ng Bluetooth ko. So makikita natin kapag nadidetect, magkakaroon siya doon ng battery katabi ng Wi-Fi. Ibig sabihin, kapag lumabas yun doon mga katiktik, ibig sabihin nakunik na ang ating Bluetooth na earphone. Kasi yan yung magiging daan natin kung paano ma-bypass ang ating A3X na Oppo. So itong part na to, lalo kung una ka palang panibagong guide mo mga katiktik sa pag-bypass, o unang try mo lang mag-bypass, medyo mahirap talagang part na to. Kasi ito yung magdadalawang isip ka kung nadidetect na ba o hindi pa. Pero ang titingnan mo lang dyan, yan, ito kasi yung ito naguguluhan ako mga katiktik, kasi dalawang Bluetooth tong ginamit ko. Yung isa TWS. Ngayon, pag nung nakonek na yung isa, hindi ko alam kung saan yung my 4. Yung akin ba o yung isa. So kaya naguguluhan kayo. Kung wala kayong ibang katabi na Bluetooth na earphone dyan, yun, pwede kayong hindi maguluhan dito. Pero dahil dalawa yung ginagamit natin hindi ko sure kung ano yung pangalan. Yan, ibalik ko yung isa para ma-disconnect. Kasi itong gamit ko na headset na Bluetooth, kapag ibalik mo sa kanyang lagayan is automatic siya mag-disconnect doon sa phone mga katiktik. Kaya ito ngayon yung ating gagawin. Yan, inulit ko yung isa kasi di na-connect. Pero ito yung akin talaga, TWS4 yung pangalan. Ayan, kung napansin nyo, yung TWS yung na natin na click, na itap, pero hindi yon. Ayan, hindi yan makukunik kasi doon yan pala sa kulay puti. So antayin lang natin. Basta ang pinaka mahirap na part, ito yung pagkukunik mo sa iyong Bluetooth na earphone papunta dito sa cellphone. Ayan. Once na makonect, ma-pair na natin, ay pwede na nating pindot-pindutin yung kanyang pag sumagot ka ng call, or pag magdadial ka, yung huli mong na-dial. Ayan, TWS4. Pwede mo nang pindot-pindutin para lumabas yung Google Assistant. So ganun lang Papakita ko lang sa inyo ulit na pag na-connect na tayo. Ayan, inulit ko yung kasi hindi pa sigurado kung makunik o hindi. Yan.
Yan, TWS4. Ayan, so nakita nyo, no SIM card yan ito. Check mo lang tapos pair. So mag-pair na yan mga katiktik. Big sabihin na connect na natin yung ano, ito yung sinasabi ko na magkaroon ng Bluetooth tapos may battery. Ibig sabihin connected na siya. So ang gagawin mo lang, pindot-pindutin mo lang yung ano mo, yung Bluetooth na earphone para lumabas yung Google Assistant. Yung para ka lang nagda-dial, yung tatawag ka, ganun yung gagawin yan. Medyo mahirap yung part na to kasi minsan ang cellphone is hindi nagpa-function ng matino. Kaya ang gagawin mo, kulitin mo lang hanggang sa may lumabas dyan na Google Account Manager. Ayun o, nag-call. Pansinin nyo, nag-call siya, di ba? Ayan, nag-call. Gamit ang ating headphone. Ay, headphone yung Bluetooth earphone. Dapat hindi ganon. Hindi siya magko-call ng ganon. Dapat ang lalabas dyan, yung Google Assistant. Yan o, hindi na siya ma-slide. So, tuloy lang natin. Itong SIM card, di na yan kailangan. Balik lang natin yung ano. Yan, ito, tinatry ko lagyan ng SIM card na walang password. Baka kailangan. Pero hindi yan kailangan mga katiktik kahit di mo nagayahin yung SIM card na walang password. Kasi tinatry ko baka kailangan para mag-call siya. Para lumabas yung ano. Pero yun, nilagyan ko nga. Pero hindi na pala yan kailangan. Kahit di mo nagayahin yun. Yung SIM card na walang password. Ayan o. Pero, ano, nag-call na naman siya. Hindi dapat ganyan. So, kulitin lang natin. Kukulitin lang. Kasi hindi dapat lalabas yun. Kukulitin lang natin. Yan, kinukulit ko lang sa kakapindot yung ano. Yung ating Bluetooth na earphone. Hanggang sa yung lalabas dyan yung Google Assistant. Kulitin lang natin eh. Sabi ko na nga, ayun na, lumabas na. Sabihin mo agad, open settings. Pag lumabas yan, sabihin mo, open settings. Kung hindi, tap mo yung keyboard at i-type mo na lang mga katiktik yung open settings. Kapag di kasi lumabas doon sa sinasabi mo na open settings, i-type mo na lang, tap mo yung keyboard at i-type mo at papasok na tayo sa settings. So dito, madali na lang mga katiktik pag nakapasok tayo dito. So kapag nakarating ka dito ay congratulations sa iyo mga katiktik dahil mababypass mo ng tuluyan ang iyong Oppo A3X. So yan, itatap mo lang tong home, yan ito. Home and screen lock ito, screen layout. And then pumapasok na, hindi pa tayo tapos dyan. Yan, kukuha ka pa dyan ng isa pang Android phone. Ito, i-open mo yung application na to, ito. Yan, hindi man o. Itong parang libro, yung blue at saka green ito, yan. Oppo phone clone yan mga katiktik, yan. New, tap mo yung new. Tapos allow. Tapos yan, assistant. Ngayon, kukuha ka ng isa pang Android na cellphone at pumunta ka doon sa Google Play Store. Yan, Google Play Store. Tapos dito sa Google Play Store, mag-download ka ng Activity Launcher. Yan. Activity Launcher, i-install mo yan, i-download, install, pero wag mong i-open. Install mo lang, tapos download ka ng Oppo Phone Clone. Yan, o clone phone. Yan, ito dapat yung mada-download mo, Oppo Clone Phone mga katiktik yan. Install mo yan and then i-open mo. Pagka-open yan, scan ito. I-scan mo yung QR na nakalagay doon sa ating Oppo A3X. Pag na-scan mo na yan, i-uncheck, next mo muna, next. Tapos dito mga katiktik, kailangan mo i-uncheck lahat yan. Yan, uncheck mo. Yan, isa-isahin mo pag uncheck. Ano, scroll mo. Pasok ka dito sa apps and then ipiliin mo yung Activity Launcher na dinownload natin kanina doon sa Google Play Store. Okay? Next mo lang start migration. And then yun, mag-transfer completed na yan siya mga katiktik. Ayan, so itong isa natin, di na kailangan na phone mga katiktik at ito done. At matatapos na natin mabypass ang ating Oppo A3X.
At kung nakarating ka dito, naway magustuhan mo ang video na to. At kung isa ka sa natulungan, wag mo naman sana kalimutan i-like. At syempre mag-comment ka na rin. At mag-subscribe ka na para maging updated ka sa susunod ko na upload na video mga katiktik. Maraming thank you. At ito na nga yun, na-open na natin. Ito yung settings. Ayan o. Tapos to about. Ayan. So yan yung model niya na mga katiktik. Again, this is Claire Vance and this is your katiktik. Bye-bye!